Isang magandang araw mulit mga ka-solo flight. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na to. Etong schedule natin ngayon mga ka-solo flight. Aayusin natin itong acoustic board dito sa entrance at exit ng mall. Yung iba kasi dyan marami ng mancha dahil sa mga tulo. May mga tulo kasi sa taas na nirepair nila ngayon. Yung mga tulo natuyo na, naging mancha na, so pangit na siya tingnan. Kung makikita nyo, ayan, so pinapapalitan niya ni boss para maging maganda ulit tingnan. So kakalasin natin yan isa-isa mga ka-solo flight para papalitan natin ng panibago. So naka-order na ako niyan nung isang araw mga ka-solo flight. Kaya ngayon ikakabit ko na dyan sa ceiling. Ang tawag dyan mga ka-solo flight ay acoustic board panel. So papalitan na natin yan. Kung makikita nyo mga ka-solo flight, na balot pa rin ako kasi malamig pa rin yung panahon na yan. Kaya pati yung ulo ko nakahood ako dyan mga ka-solo flight kasi malamig pa rin ang simoy ng hangin. Kahit na medyo tunaw na yung snow, malamig pa rin dyan. Kaya hindi natin maiwasan na hindi tayo magbabalot ng katawan natin hanggang ulo. Kaya para medyo mag-init naman yung katawan natin, kaya ginagawa natin yan mga ka-solo flight na magbalot. Protection na rin mga ka-solo flight kasi manipis na yung buhok natin, makakalbo na tayo, madali na tayong sipunin. Kaya kailangan natin ng protection sa ulo, sa bumbunan mga ka-solo flight. So ayan yung acoustic board, no? Nakakuha na tayo. Ikakarga na natin yan mga ka-solo flight. Dadalahin na natin dun sa ating pagkakabitan mga ka-solo flight. So yung area na yan yung pinaka pwesto ko mga ka-solo flight. Yung mga stocks nandiyan natin dinadala, nilalagay papunta doon sa ating pagkakabitan. So dyan lahat naka-imbak mga ka-solo flight, yung mga gamit natin. Siguro sa susunod na mga video, ililibutin ko kayo dyan sa loob niyan para papakita ko sa inyo kung anong meron dyan sa loob niyan mga ka-solo flight. So ayan, itinatali natin, binibilang natin, chinecheck natin kung ano pa. Nahulog tuloy yung metro ko. Chinecheck natin kung ano pang kailangan nating dalhin bago tayo umalis. So ayan mga ka-solo flight, dyan tayo dumadaan palagi pagka papunta sa mall mga ka-solo flight. Ayan, so papasok na tayo sa mall yan, pero yung area na yan part pa rin ng mall yan. So papasok na tayo sa mall at para ihatid na natin dun yan at ikakabit. Ayan na, so dito na tayo, no? Ikakabit na natin yan dito sa papalitan natin na acoustic board. So mamaya tingnan nyo kung paano natin isasalpak yan, kung paano natin tinanggal. Ganon din ang pagsalpak niyan. So madali lang naman yan, simpleng-simple, madali, magaang, malinis, walang kakaso-kaso mga ka-solo flight. Kailangan lang tamang sukat, tamang kapal, tamang laki. Wala tayong magiging problema dyan mga ka-solo flight sa pagkakabit niyan. So kailangan talaga double check natin yung sukat para pagka sinalpak natin wala na tayong problema. Ayan, pagkasukat natin ng sinukat-sukat natin. Ayan, pagkatapos sukat-sukatin, tatabasin natin yan, no, ng eksakto para hindi tayo mahirapan sa pagsasalpak. Kasi pagka malaki yung sukat natin,
mahirap ipasok yan mga ka-solo flight. So bababa na naman tayo. Sa akyat na naman, akyat baba. So para isang akyata na lang, sukatin natin ng eksakto. Siyempre lalagyan natin ng allowance para hindi naman mahirap ipasok pagka kasi eksakto naman. Mahirap isalpak yan kasi sasabit-sabit siya. So kailangan talaga eksakto. Eksakto, may allowance, ibig kong sabihin. So ayan, kita nyo, kinakabit natin, no? Pinasok muna natin yan, tapos inilapat, pinapantay natin yan. Yun, para magandang tingnan sa malayo, parang walang duktungan. Ayan, kung makikita nyo naman, di ba, maayos naman. So maganda. Ayan yung pinagpalitan natin, yung luma. Ayan, mga mancha. Ayan, no, ba't mo hinarang yan dyan, hindi nakita. O yan, tas ito na yung ikakabit na natin tong isang malaki. So ang mga sukat yan mga ka-solo flight, pare-parehas lang naman, ano. Nagkakaiba lang do sa gilid yan. Yan, ang sukat ng kinabit natin ay 60 by 120 ang sukat niyan mga ka-solo flight sa centimeter. Sa inches ang sukat niyan ay 24 by 48, nasa ganon mga ka-solo flight, hindi eksakto. So mga ka-solo flight, sa part na yan natapos natin yan. Yan ang original na solo flight mga ka-solo flight. So sa Pilipinas solo flight tayo, hanggang dito sa Canada solo flight pa rin. So wala tayong helper, solo flight pa rin. Kaya panghawakan na natin yan ang pagiging solo flight natin. Pero syempre sa totoong buhay ay kasama natin ang Diyos mga ka-solo flight sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Kaya hindi pa rin talaga solo flight. Andiyan dyan ang Diyos kasama natin palagi. So ayan mga ka-solo flight, natapos na ang araw. So mga alas 3 na ng hapon yan, uwian na. Hanggang alas 3 lang kasi ako mga ka-solo flight. At uwian ako ng alas 3 ng hapon. Ang pasok ko na naman ay alas 6:30 ng umaga. So ayan na yung panibagong araw, alas 6:30. Yan ang trabaho ko naman mga ka-solo flight. Simula sa umaga, yan ang gagawin ko. Nag-scrub ako mga ka-solo flight ng floor ng buong mall yan mga ka-solo flight. So ang gamit ko dyan mga ka-solo flight, yung machine, para lang tayong nagdadrive dyan ng ATV mga ka-solo flight na scrubbing machine mga ka-solo flight. No, makikita nyo, ayan, para lang ako naglalaro, para lang tayong namamasyal. So walang kahirap-hirap mga ka-solo flight. So masaya, hindi rin mainit, malamig ang lugar na yan mga ka-solo flight. Kahit nakapatay ang aircon, malamig ang lugar mga ka-solo flight. May aircon siguro mga ka-solo flight kasi malamig din ang pakiramdam dyan sa loob eh. Pag pinatay nga naman yung aircon, syempre kulong na kulong yan, iinit nga naman yung lugar. So siguro may aircon din yan, mahina lang, pero malamig pa rin mga ka-solo flight ang pakiramdam dyan. So habang nililinis natin yan, mamamasyal tayo. So para hindi naman tayo masyadong maboring sa pag-i-scrub niya, kasi paikot-ikot lang yan mga ka-solo flight. Tingnan yung ginagawa ko dyan. O pagkatapos dito naman sa kabilang lugar, medyo nakakainip. Alam nyo yung ginagawa ko para malilibang ako, binibilang ko na lang yung tiles, kung ilan yung tiles dyan sa floor na yan. Mahabang ini-scrub ko, binibilang ko kung ilan yung tiles yan. So kanya-kanyang diskarte lang yan para binibilang ko yung tiles, kung ilan na ba yung tiles na nabilang ko. Ayan, so yan, ibang lugar na naman yan. So kung mapapansin nyo, malilibot ko yung buong mall. Talagang kailangan kong libutin yan para i-scrub araw-araw mga ka-solo flight. Yan yung ginagawa ko dyan. So hindi naman siya mahirap, hindi rin naman magaang, hindi rin naman madali. Sakto lang mga ka-solo flight. So para lang din ako naglalaro. Ayan, ganyan, balik-balik lang yan. Medyo nakakahilo pagka medyo
konti na lang yung scrub mo kasi palapit na ng palapit yung iniikot mo. So nakakahilo na paikot-ikot. So ayan, binibilang ko pa rin yung tiles kung ilan na ba yung tiles dyan. Kaya doon ako sa flooring nakatingin. Ayan, so dito, banda rito, ayan. Ikot pa rin dyan. Ibang lugar na naman yan. Ikot-ikot na naman yan. Yan, ganyan. Para lang naglalaro. Ayan, so ganyan lang. Ganyan, tuwing umaga mga ka-solo flight ang ginagawa ko dyan. Nagsisimula tayo dyan mga ka-solo flight. Siguro mga 6:45. Kasi syempre 6:30 yung pasok ko. So magpe-prepare pa ako ng sarili ko, ng gamit ko. So makakalabas tayo dyan mga ka-solo flight, mga 6:45 na. Tapos natatapos natin yan siguro mga 7, 8, 9, mga 8:45 ganyan kasi kulang-kulang 2 oras din yung pag-scrub ng floor mga ka-solo flight, no? So ayan yung ginagawa natin sa umaga. Yan ang schedule natin tuwing umaga yan. Tapos kung ano na yung mga iuutos ni boss, yun yung susunod natin gagawin pagkatapos niyan. Basta priority yan, yan ang gagawin. Kung ikaw nga nanonood, nahihilo ka, di ba? Kakaikot-ikot eh. O yan, no? Pag pinanood mo, maka nahihilo ka rin kasi pabalik-balik ako eh. Di ba sabi nga, ano ka ba? Paikot-ikot ka dyan, nakakahilo ka. Eh ako pa kaya nagdadrive. So ngayon mga ka-solo flight, dito naman tayo. May pupuntahan daw kami ni boss. Pipick up kami ng ewan kung ano yung pipick up niya. Basta sabi niya lang sa akin, samahan ko daw siya. Ihatid ko daw siya. Pag-drive ko daw siya. Di sabi ko, okay, no problem. So pinaandar ko ni sasakyan para ilalabas ko na. Yeah, pinapainit ko muna yung sasakyan natin para pagdating niya, ready na, no, mga solo flight. Hindi pala yung sasakyan ang pinapainit, yung makina ng sasakyan ang pinapainit natin. So kasi syempre magdamag na naka-stack yan, no, lalamig yung makina. Magandang kasi tumakbo ang sasakyan pagka mainit ang makina. Pause muna tayo para konting forma dyan. Picture, ayan, bago dumating si boss para meron tayong ebidensya mga ka-solo flight. So ayan, nag-gloves tayo mga ka-solo flight kasi medyo malamig sa labas para hindi tayo masyadong giginawin. So habang hinihintay natin si boss na lumabas, sasakay na tayo sa loob at bubuksan na natin ng konti yung heater kasi malamig sa loob ng sasakyan mga ka-solo flight dahil magdamag naka-stack yan, malamig. So ayan na si boss mga ka-solo flight, paalis na kami. Laking tao niyan mga ka-solo flight, mga nasa mga 5'9" siguro yan, 5'8" o 6 footer. Ayan, so lalakad na kami mga ka-solo flight na nagmamadali siya kasi marami pa raw siyang gagawin. So kailangan nating lumakad na para makaalis na, makarami na mga ka-solo flight. So sa ibang biyahe ko, sasama ko kayo mga ka-solo flight. Pagka ako lang mag-isa, i-videohan natin para maipasyal ko din kayo dito sa lugar na to. So ayan mga solo flight, nagmamadali na tayo kasi marami pa tayong gagawin. So hanggang dito na lang muna mga ka-solo flight. God bless sa inyong lahat. Ingat kayo. Salamat sa panonood. God bless.